Hi, good morning, Ted. Good morning kay Arnold at sa lahat po ng viewers ninyo. Okay, kahapon nakikinig ka sa amin with Chairman George Garcia po. Yes, yes. Okay, thank you for listening. Congressman, opo, alam po naman siguro ninyo, no, may kanya-kanyang versyon. Pero po ang mga unang pinaka-contentious issue dito is that yung muna pong degree ng pagbabawal, second degree or fourth degree of consanguinity or affinity. Kayo po ang inyong version, ano ho ba? Well, second degree ang napasa noon sa komite. Pero before that, Ted, una muna, ang dynasty affects two things, no, major things. Equal opportunity and level playing field sa political competition, sa election. Ang second, yung poverty incidents, and of course, corruption and so on. So dalawa yun. Kaya napaka-importante ng pagpasa nito to address that equal opportunity issue. Specifically, and of course, poverty. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag nawala na ang dynasty, wala na yung poverty. Nandyan yan. Ini-exacerbate o pinapalala lang ng dynasty ang poverty. So, having said that, nang pumasa yan sa komite, ang main argument namin noon, at least ako, kasi marami yung marami yung mga gusto nilang i-debate. Kung ni-recognize naman natin na ganito ang impact niyan at masama yan, and of course, all bills in the House ngayon, and I'm sure sa Senado rin, sinasabi nila masama nga naman talaga. Inamin naman ng lahat ng author na congressman, dynasty man o hindi. Ang sinasabi ko noon sa komite I was the lead author then, affirmative action to ha. May impact talaga to sa equal opportunity sa mga fairness and i-level kasi natin ang playing field, social justice. So bibigyan natin those who are blessed in life, bibigyan natin ng more in law. Parang sa party list ba? Na hindi kayo pwedeng tumakbo sa 20% ha. And everybody accepted that naman. So ngayon, nung nasa committee na, debate sa second at sa fourth, ang aming final na committee report is second degree of consanguinity and affinity. Basta, ang in-insist namin noon, isa lang. Okay. Kahit anong pagdidebatehan natin, isa lang ang pwedeng tumakbo. Pag dalawa, disallowed na. Okay, sige. So when we speak about second degree hanggang kapatid. Yes, hanggang kapatid. Lolo, lola of course, tatay, nanay, anak. Opo. Yun All right, yun. opo. At kumbaga yung parents hanggang brothers and sisters po ito. Lolo kumbaga. Correct. All right, sige. Correct. Opo. Yung fourth kasi hanggang first cousin. Okay. Ang version fourth hanggang first cousin. ang inyo pong version second degree pero isa lang either national or local. Yes. Okay. Isa lang. Kasi, Ted, whatever debate, Mm. ang pinaka-crucial na decision ng committee talaga, ilan bang i-allow? Kung isa, o di isa. Kung sabihin ng committee, dalawa, o di dalawa. Hindi na magdidebate, lokal ba yan o national. Okay. Wala ka man Sige. pakialam kung saan ka tumakbo, basta dalawa lang. Sige. Yun, Okay. yun ang importante. The moment you resolve that, tapos na lahat ng diskusyon. Okay, sige, ganito. Alright, kasi po doon sa grupo po nila, yung ating kaibigan sa Kontradaya, ang kanila, pwede dalawa, isa lang national, isang local. No? Pili kayo, isang local, isang national. At ganun din po naman ang ilang pong panukala ng ibang mga kongresista. Dalawa lang. Yes, kumbaga. of course, I Opo. side Sige. with the makabayan. Isa lang. Okay, sige. Isa lang ang Sige. Ganito po. Kasi ngayon di pa natin alam kung anong version po ang lulusot, hindi ho ba? Pag-usapan lang po natin kung sakasakali, kasi yung sa inyo po, congressman, kung mamarapatin po ninyo, parang hardcore, di ba? I mean, as in... Yes, yun ang sabi ng leadership noon. Opo. Hardcore naman. Isa lang talaga, di ba? Isa lang sa inyo. Whether mayor, konsihal, etc. Ang sabi po ng iba, medyo baka pwede may pumayag dyan kung dalawa lang, no? Isang national at isang local, regardless kung saang lugar po itong local na ito. Pero may question po dito kung yun man pong version na yon ang posibleng makalusot. Kung sakali lang po, doon na lang po sa detalye Meron ba kayong usapan noon? Halimbawa po, sa mga panukalang batas na ito,
napag-usapan natin itong kahapon with Chairman George, yun hung paano yung filing ng Certificate of Candidacy kung sakasakali. Ang dami po nila, di ba, ng mga miyembro ng dinastiya. Halimbawa, so kung pag-usapan natin ay sa lokal na kandidato, dito po sinasabi lahat ng kakandidato na miyembro ng dinastiya ay mag-affidavit, no? Na sila, etc. ay maghahain nito at wala nang iba na nakaupo sa gobyerno na kamag-anak nung sa degree na iyon o kaya iba pang kandidato. Dito po sinasabi, sino ang papayagan maghain ng kanyang Certificate of Candidacy? Ang sabi po sa isang panukala, first na magkapaghahain. Kung ang deadline ng filing ay February 14, January pa lang, may tao na ako doon na natutulog. Hindi ba? Para magbantay ng pagbubukas ng filing. Yung pong mga ganong senaryo, di ba? Yung detalye ng ganon. Paano, at saka pag naghain yan ng Certificate of Candidacy, pagkatapos yung iba, paano, alam niyo yung mga ganong usapin po ng gulo. Yeah. Kayo po, ano ang yung solusyon doon? Well, ang una muna, doon sa bill namin dati, sinabi namin isa, although later on, I have to admit, noong second reading na deliberation, kinausap ako ng leadership, masyadong hardcore. Wala talagang suporta yan. Gawin nyo kayang dalawa. Alam mo yung authors noon, hindi kami absolutist basta papasa, dalawa, maximum na yan. Umuo kami doon nung second reading. Pero, having said that ulit, paano mo i-resolve itong mga ganito? Draw lots ang nakalagay doon. At maraming rules ng COMELEC na draw lots. Pag nag-tie ka, draw lots. Sa SK, draw lots. Kasi otherwise, papasok ka doon sa masalimuot na sinong nauna. Merong isang bill na whoever runs for a higher position, yun ang ika-qualify. Lahat yan, of course, based sa affirmative action, yung sinasabi ko na, ganun talaga, may impact yun sa rights ng iba. Freedom of choice nga ang term ng isang resource person. May impact talaga yan, pero kailangan yan. So sa amin, draw lots na lang kayo. So wala nang masyadong tsetse-buretse pa. Kung manalo ka, nalo ka. Kung talo ka, di talo ka. Ganun talaga. May draw lots ang aming resolution doon. Okay, yung drawing of lots, meaning you allow everyone to file the Certificate of Candidacy kung sila po ay nagbabakbakan sa iisang posisyon and then kung sino manalo, draw lots, or yung pong tatanggapin na COC, doon pa lang po yung drawing of lots? No. Doon sa simula, meron ng prohibition from running. Ngayon, ang term ata ni Chairman George, pag may makalusot, hindi namin nabantayan for some reason, at nanalo. At dalawa silang nanalo. So, in this case, kung tatlo, kung maximum yung dalawa, di tatlo, mag-draw lots yung isang set na doon sila tumakbo. Halimbawa, mayor ng kung anumang lugar o governor. Doon sila mag-draw lot. Pero doon pa lang sa simula, i-screen na kasi bawal din silang tumakbo. Ngayon, may nag-file or something, pwede rin gamitin ang draw lots doon sa filing. Pero hindi ibig sabihin, walang prohibition sa batas ng running. Running and holding yung prohibition. At least sa bill na pumasa noon. So sa bill ninyo nakalagay mismo yung drawing of lots? Yes, nakalagay. Oo, kasi walang katapusan ng debate sa committee. Pwede gagamitin talaga yan Na, okay, sige. Ganito. Opo. Sorry, sir. Kasi alam niyo ngayon, kasi yung principle po, spirit and intent, walang question doon, no? Dito ho ngayon magkakatalo at baka ito ang magpa-delay dito eventually na naman Hindi ba? Kaya dapat po, ngayon pala pinag-uusapan na to. Para ho, lahat ito ay magkaroon na po ng kaisipan and compromise. How do you address this problem? Kung sakali po na kaninyo sa drawing of lots na ito, halimbawa, tumakbong gobernador, yung dinastiya, tapos tumakbong mayor sa isang bayan, no? And then meron pang tumakbo ho na congressman. Oo, ganon. Sabay-sabay sila. Ang ibig sabihin, maaari silang
payagan kasi kung kahit na wala silang kalaban na dinastiya doon sa posisyon, no? Hindi nag-aaway yung magkapatid o anuman. So kumbaga po, kapag nanalo yung tatlo, magkakaroon ng drawing of Ay, lots kung sino sa inyong tatlo ang uupo, either mayor ka o ikay governor ka o Congressman. kaya sa congressman ka, ganon? Hindi, Ted. Ang prohibition is this. Bawal kang tumakbo if you have dynastic relations, which is kung ano man, second man yan o fourth, Okay. Oo. with the incumbent official or another candidate. Mhm. So, right from the start, si Mayor, hindi na siya pwedeng tumakbo. Anak siya ni Governor eh. Okay. Hindi siya pwedeng mag-file. So, si Congressman din, Mm. kapatid siya ni Governor, Mhm. hindi na siya pwedeng mag-file o kapatid siya ni Senator. Di ba? Okay. So, hindi na siya pwedeng mag-file. Bawalan na siya dun because the bill Okay. itself Okay. prohibits any candidate Mhm. na may dynastic relation from Okay. running. Okay, that's one. Sige, So, good. Opo. So, paano yung drawing of lots kung sakasakali na merong maghahain pa ng kandidatura doon sa posisyon na may nagtatalo na dinastiya? Paano po yung drawing of lots? Saan papasok yon? Well, una muna, doon sa filing pa lang, screen na sila. Hindi ka pwede, di ba? Okay, Disqualified yeah. ka. Pangalawa, nakalusot. Mhm. At ang COMELEC should decide to hold that person's holding of a public office, yung assumption niya, yung kanyang kumbaga proclamation, Mhm. pag ang evidence na dynasty sila is strong. Mhm. Yun ang nakalagay. No? Mhm. So, Mhm. kasi sabi ang isang komentaryo, paano pag may nakalusot? Aha. Dapat walang nakakalusot. Siyempre, sinasabi namin, dapat nakalusot yan, di ba? Baka nga may makalusot. Nangyayari po kasi yan. So just to be more pragmatic about it. So paano kaninyo? Bawal silang i-proclaim. May Mhm. nakalusot pa rin. Aha. May nanalo, dalawa. Oo. O mag-draw lot kayo. Diba? Parang gano'n na lang yung... Okay, sige. Okay, yun po ang inyo. Ganto. So, sala talaga sila. Karayo mo na ang dadaanan nila bago sila makaupo. Okay, pero ganito po, Congressman, sabi nga ni Chairman George, no, naiintindihan ko naman yung kanyang pong posisyon, na una, dapat may combo proposal ito, pati yung automated election system nga na ating batas ngayon, dapat din maamyendahan. Para yung mga Supreme Court decisions na kung saan po may mga, yun, yung kailan ba deklaradong kandidato ang isang naghain ng certificate of candidacy, mga ganun pong usapin. Do you believe in that? Na dapat po, ngayon pa lang din, amyendahan na yon para, sabi nga niya, yung mga malalabo at yung mga Supreme Court decision na tagilid because of the wordings of the law, maayos na? Well, nandun kami ni Chairman George as resource person sa ilang committee hearings na. Mhm. Hindi problema ang Peñera sa akin. Di amend ng batas kasi for me, Peñera is wrong eh. Para sa akin, Peñera is wrong. Yes. Bakit hindi ka pa kandidato? Nagpa-plug ka na ngayon ng iyong Kaya, advertisement. we know. It's, Yes. Pero Supreme Court ilagay na sa Apo. batas yun. Ilagay na sa batas because the Supreme Court is merely implementing the law. The law can always repeal a Supreme Court decision in a Okay, sense. kaya nga po. So ano? So ilagay na yan. No. Pag-file ka ng certificate of candidacy mo, kandidato ka na. Bawal ka nang mag-advertise Okay. dyan na nakakabit Okay, sige. sayaw-sayaw ka or something. So ika ninyo, ilagay na po sa anti-political dynasty law yung provision na yan? Yes, para sa okay. akin, it can Okay. amend the Omnibus Election Code as far as candidacy Okay, ng sige. dynasty are concerned. Okay, sige. Good. Sige po. Ito po, sir, pwede bang, is it practical ngayon? Kasi ito hong mga detalye na, di ba, na lumalabas kung paano magiging komplikado ito. Pwede bang ngayon na pinag-uusapan na ito, doon yung mga bills na mag-draft na ng IRR nito? Di ba? Parang ngayon pa lang po, kasi ang sinasabi nga ng COMELEC, kung maaari, huwag nyo sa amin ipaubaya IRR niyan, ha? Kasi yung komplikasyon na naman na mangyayari dyan, di ba pwedeng ngayon pa lang maging exhaustive na yung batas na kaunti na lang po ang magiging papel ng COMELEC na sa ganun po, wala nang ibang interpretasyon at wala nang sagabal dito? Well, ang crucial niyan kasi dapat definitive yung batas mismo eh. Mahirapan lang ang COMELEC pag patumpik-tumpik yung batas eh. Dapat klaro na yan. Halimbawa, ang candidacy mo starts when you file the certificate of candidacy. Tapos,
isa lang. O kung nangyari sa amin, nagdalawa. Dalawa lang. The moment na na-resolve nyo yan, yung mga different jurisdiction, yung sa syudad ka, sa national, tapos na lahat yon. Basta dalawa, bahala na kayo kung saan kayo. Tapos klaro rin yon, di ba? So yun yung ano doon eh. So ang IRR, tingin ko napaka-detalye siya na baka hindi magawa ng Kongreso yung ganun eh. But Sandali lang. probably it can be entertained by the committee. I don't think hindi nila sorry Kong Neri, kasi anong hindi nila magagawa? Kadami ng kanilang staff, bawat isang congressman. Ang laki ng pera nila para sa kanilang mga consultants. Para kasi ito nga halimbawa dito, ha. Okay, oo. Ito nga ang isang komplikasyon nga dito, hindi ba? In the case of candidates who are not holding any public office but are within the fourth degree of consanguinity or affinity, but their election will result in a political dynasty relationship, the same is likewise prohibited, provided, however, that the bona fide certificate of candidacy that was first filed will be recognized. Ito na lang eh. Yes. Dito na lang sa unahan na ito eh. Hindi ba? Ito na lang po yung komplikasyon nito sa unahan ng filing eh. Di ba dapat ngayon pa lang po, may klaro na po ito sa batas kung how will this go? Yes, pwede yan, Ted. Pwedeng klaruhin yan ng batas para hindi na mahirapan sila George. Pwedeng klaruhin yan actually. Yun na yung sinasabi mong IRR in a sense. Dapat definitive yan. Na ano ba? Draw lots na ba yan o hindi pa? Pag sabihin ng Kongreso, para specific na eh. Kasi yung first to file, yung mga gano'n, may problem din yan, di ba? So, yung higher position, may problem din yan. So, lahat naman yan may problem admittedly, but if we admit, of course, na ang dynasty is bad for two reasons, as binanggit ko kanina. Sige, okay. Sige dapat po. ilagay na yan. Sige po. Again, pati ho yung equity of the incumbent wala dito eh. So, di ba kung may, wala. Kung may Mahirap yun. Kung may nakaupo na ngayon, either senador, hindi ba, or ngayong gobernador, so ikaw incumbent, right? Tatakbo ka re-election, tapos meron kang kapatid o asawa mo, yung nasa second degree. So, paano yun kung equal opportunity din ang kanilang poll? Tatakbo din sila. Sino ang magpe-prevail? Yung ba nakaupo o pwede maghain yung isa? Hindi ba? Kasi alam niyo dito wala din yun eh. Yung equity of the incumbent thing, Congressman. Yes, oo. So doon sa debate sa floor noong sa amin, dahil umakyat na sa dalawa ang inaalaw noon. So pwede siyang mag-file yung asawa niya after him, di ba? So allowed na siya. So ngayon, ang problema, may komplikasyon pa rin yung mga yon. Bumabalik palagi na lang kami sa draw lots ng COMELEC. So it doesn't matter, incumbent ka man o hindi ka incumbent, basta ang punto, dalawa kayo may dynastic relation, mag-draw lots na kayo. Kung sino manalo sa inyo, di yun sa drawing of lots, di ba? So yun na lang talaga ang yung kumbaga Solomonic decision ng komite and of course ng ilang congressman noon para lang matapos na yung debate sa mga komplikasyon. There will always be complications kasi Ted. You're going to impact on the right to choice and the right, wala namang right to run, but siyempre sabihin nila tatakbo ako decision na kasi ang Korte Suprema dyan that there's no right to run really as a property na parang your proprietary right yan. Sige. So, yeah. Okay. Tanggapin na lang nila na it's affirmative action is for social justice. May mababawasan talaga dito yung choice mo. May impact yan sa rights. After all, nakalagay sa local government code. Yung women, yung women, yung worker, mayroon silang reserve seat sa sangguniang panglalawigan o does it impact on choice? Of course, yes. Ni-reserve mo yan sa babae Ni-reserve mo yan sa worker O 1% ng government dapat PWD.
Does it impact Okay. on equal access to public service? Of course, yes. Ni-reserve mo sa PWD ang 1% ng government positions. O di, ganun talaga yun. You have to admit, may mga batas tayong gumanyan. And of course, SK at BARM, no, nakalagay, does it impact on choice? Na hindi mo maboto yung kabataan na gusto mo o yung BARM official Opo. na gusto mo? Yes, of course. But kailangan gawin yun. Ngayon, the moment we agree on that, then acceptable na yung sige na, hindi ka makatakbo ngayon. Hindi ganun talaga. Try next time, di ba? Opo. Yun na lang talaga, Ted. Ang Yeah, solusyon. but that is ideal in an honest society. Opo. Correct yan, Ted. Gusto ko lang ilinaw, Ted. Hindi ibig sabihin na ang reason nandyan ng okay. equal opportunity ay dynasty. So, Opo. ang election reform is still important and many Opo. other systemic changes. Oo. Ito ho yung ideal sa sosyedad na may delikadesa ang mga tao. Okay, sige. So, Kong Neri, muli kami makikipag-ugnayan kasi ngayon pa lang ito pinag-uusapan, nagkakaroon ng consultation, kaya po importante po na maghayag tayo ng mga opinion at kuro-kuro at suggestion para nga po maipasa na itong importanteng batas. Mabuhay ka, Kong Neri. Salamat po. Maraming salamat, Ted. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!